Alam nyo ba mga ka-Vertusio na ang coin na ito na content po natin ngayong araw ay mahal na po ang presyo nito sa market. At kahit tignan nyo pa online kung magkano po ang presyo nito para sabihin po ninyong hindi ito scam, ito po ay legit. Kahit tignan nyo pa, mahal na po ang bentahan ng coin na ito. Kung ano po ang coin na ito, ito siya oh. Ito siya oh. Tignan po natin dito sa Vertusio. Ang coin na ito na hawak ko po ngayon mga ka-Vertusio ay 5 piso. Ito po ang pinakaunang coin na ginawa na 5 piso. After po ito doon sa 5 piso na papel. Kung naalala nyo pa yung color green na papel na pera po natin. Ito yung pinakaunang coin sa 5 piso na ginawa po. So ang meron po dito ay 1993. Kung naalala nyo po ito, mga batang 90s. Ito ay si Emilio Aguinaldo na naka-side view din po siya. Tapos meron pong isang bulaklak po dito na featured. Tignan po natin ito closely later on. Etong 5 piso na ito mga ka-Vertusio, kung titignan nyo po online, ang presyo po nito ay 1.5 na po. At hindi po tataas sa 5,000. So ang benta po nito or subastahan po ng coin na ito, legit po ito ha. Hindi po ito scam. Kahit tignan nyo pa online, kahit tignan nyo pa sa mga numista. Ang presyo po nito ay 1,500 up to 5,000. Yun na po ang bentahan or subastahan ng coin na ito. Hindi po ito scam. Again, 1,500 to 5,000 ang bentahan ng coin na ito. Ngayon, tignan natin closely ang quality ng coin na ito or yung feature na meron po ang coin na ito. Nung dumating po kasi ito sa akin, sobrang na po nito, puno ng impurities. Talagang pangit na siya tignan. At nilinis ko po siya. So tignan natin ngayon siya closely kasi mukha na po siyang bago ngayon. Na-restored na po natin siya. So, tignan natin closely ang coin na ito. 5 piso na lumang coin. So, tignan po natin closely ang feature po ng coin na ito na 5 piso. Sabi ko nga po sa inyo, na-restore ko na po ito. Ang ginamit ko pong panglinis po dito ay metal polish. Kasi nung dumating po ito sa akin, covered po ito ng impurities. Ngayon po, maganda na siya tignan. At wag lang po nating tanggalin na lang sa sealed kasi baka malagyan po ng panibagong impurities galing sa pawis or dumi na meron ang kamay ko. Kaya okay lang po yan na nakaganyan po siya. Okay po? So sa coin na ito, as you can see, back to normal po siya. Kumikinang na ulit. Kumikinang na po ulit ang coin nito. Para na siyang bago. Para siyang bagong release. Pero ang coin na ito, makaka-relate lang po nito ay mga batang 90s kasi ang tagal na po nito. At ang bungad po na makikita natin kaagad dito ay itong dahon. Ang scientific name ng dahon na ito na pinakita po dito sa coin ay Pterocarpus indicus. Or sa common word, ito ay Nara. Nara po itong na to. So, may bulaklak at saka may dahon or sanga. So, ito ay Nara. Ang Nara po ay tinaguriang pambansang kahoy ng Pilipinas. So, Pterocarpus indicus. Yan po yung featured na halaman po dito or tree. Tapos, makikita po natin ang 5 piso. So, ang face value ng coin na ito ay 5 pesos. Sabi ko nga po kanina, ito yung coin na pinakaunang ginawa, 5 peso coin
na pinakaunang ginawa kapalit doon sa 5 piso na papel. Kung natatandaan nyo pa yon, mga batang 90s. Or sa mga bago pong makapanood nito, kung naalala nyo po yung mga pera na yon. Sa likod naman makikita po natin ang mga lagdang Republika ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas. At ang bayani po na, somehow bayani na rin, i-recognize na po natin siya as bayani kasi syempre siya ang pinakaunang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Tapos, ang series ng coin na ito ay 1993. 1993, ilang taon ba ako neto? 2 years old. 2 years old po ako noong 1993. Tapos ngayon ay 2023 na. So alam nyo na, compute nyo na lang kung ilang taon na ako. Yan. So yun po ang feature sa coin na ito. Restored po ang coin na ito mga ka-Virtusio kasi nung dumating po ito sa akin, and shout out pala sa sponsor ng ating coin na ito, si Xavier po ulit. Yan, hindi po nagpabayad si Xavier sa coin na ito. Pero ang mahal na pala ng bentahan ng coins na ito. Nung dumating po ito sa akin, dahil nga ito ay naka-expose lang naman, ito ay sobrang puno ng ng impurities. Kaya akala ko hindi ko na siya ma-restore. Pero nung ginamitan ko po siya ng metal polish, which is pwede naman po yun, at wala namang masisira sa quality ng coin, kasi may mga nagtatanong din sa akin na, di ba po, bawal naman pong linisin ang coin. Actually, pwede. Ang tawag po doon ay restoration. Nire-restore po natin ang itsura ng coin. Ayan. So, makinang na po siya ulit. Nawala na po yung mga sign of impurities po niya. At sabi ko nga po sa inyo, ang bentahan po nito online, legit na legit po. Hindi po scam. Kahit tignan nyo pa, kahit i-search nyo pa online, at kahit sa subastahan po, ito ay hindi bababa sa 1,500 pesos at hindi naman tataas pa sa 5,000. 1,500 to 5,000 ang bentahan or subastahan ng coin na ito. Ayan. Ito ay hindi ko po ipagbibili or ipinagbibili kasi wala pa po ako ng coin na ito. May sentimental value po sa akin ang coin na ito. Kaya di bali na hindi ako kikita. Total, ito naman ay bigay lang din sa akin. Kaya very much thankful po ako sa sponsor ng coin na ito. Si Xavier, estudyante ko po. Yan, siya po ang nagbigay ng coin na ito. And I will forever cherish this coin kasi wala pa po ako nito. Ngayon, mga ka-Virtusio, meron po mga nagtatanong po sa akin kung saan daw pwedeng ibenta yung mga lumang coins. Mahirap po kasi itong ibenta sa subastahan kasi mahal po ang presyo. Katulad noong 1972, 1974, yung 1962, yung 1976. Mahirap po yun kasi mahal po ang bentahan nun. I would advise sa mga meron pong coins na katulad po nito o yung mga sinabi ko po kanina, na dalhin nyo po sa subastahan. May mga nagtatanong po sa akin kung saan ang subastahan. Meron po sa Quiapo. Meron po sa Quiapo, sa may sa may likod mismo ng simbahan. Meron pong subastahan na nangyayari po dyan about mga old coins. Meron din sa Novaliches. Meron sa Pasig. Yan. Madalas yung grupo ko po, pumupunta sila ng Pasig, dinadala po nila yung mga lumang coins or kung may mga coins po silang hinahanap. Meron din po sa Quezon Ave, malapit po sa likod po ng kung hindi ako nagkakamali, sa likod ng Pegasus. Siyempre, kilala po natin yung Pegasus na yan. Okay? Meron din po saan pa nga ba ito? Paranaque. Meron din po sa Paranaque. Nag-a-announce naman po, meron pong page sa FB about subastahan. Doon po nag-a-announce kung saan po gaganapin yung mga subastahan ng mga old coins. Kung meron po kayong ganito, pwede niyo pong bisitahin yung page na yon sa FB para makakuha po kayo in information kung saan po ang subastahan. I would advise kasi na ibenta nyo po doon or isalin nyo po sa subastahan para magkaroon ng
tamang presyo, tamang hustisya yung coin na meron po kayo. Kasi itong mga coin na ganito, syempre itong coin na ito ay medyo mababa lang, 1.5 to 5,000. Pero yung ibang mga coins pa na lumang-luma at yung iba pa nga ay na-feature sa KMJS na nasa milyones na ang halaga, hindi pa po namin kaya yun sa grupo po namin. Kaya I would advise na dalhin nyo po sa subastahan. At syempre, babalik po tayo dito sa 5 pesos na ito. Ang presyo nga po nito ay 1.5 to 5,000. Legit po yan. Kahit tignan nyo pa sa Google at sa online. Makikita nyo po ang presyo po nito kung magkano na ito ngayon. Ito ay 5 piso na coin. Ito yung pinakaunang 5 piso na coin na ginawa kapalit po doon sa papel na piso. Okay? At syempre, para lagi po kayong updated sa mga upload ko, yung mga hinahanap nating coins, yung mga coins na binibigyan ko kayo ng information, para hindi nyo po ma-miss po yun, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Syempre naman po. At i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upload ng Vertusio. Hindi po ito scam. Legit po ito. Legit ito, baby. Yeah.